Wala nang balikan ng confidential funds sa OVP at DepEd. Yan ang pinanindigan ng mga senador sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee para sa 2024 national budget. Pero ang DICT umaapilang maibalik ang kanilang confidential fund. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Umarangkada na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee para sa 5.768 trillion pesos proposed budget sa susunod na taon. Dito pinag-uusapan ng Senado at Kamara ang mga magkakaiba nilang probisyon para pag-isahin ang kani-kanilang bersyon ng panukalang budget. Dito nanindigan ng Senado na hindi na nila ibabalik ang confidential at intelligence funds ng ilang civil agencies. Kabilang dyan ang sa Office of the Vice President at Department of Education na parehong hinahawakan ni VP Sara Duterte. Sa kabuuan, nasa 1.23 billion pesos na halaga ng confidential at intelligence funds ang inilipat sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Well, by and large, in-adapt namin yung ginawa ng House, yung ni-realign nila to the security agencies. Dahil we shared their view na doon talaga dapat sa mga intelligence gatherers and providers. Naging very consistent ang Senado, lalo na sa budget, na talagang confidential intelligence fund will be only granted to those agencies that usually get the CIF, no? Again, defense, probably law enforcement agencies and DOJ, no, to buy information. Sa kabilang banda, pag-uusapan naman kung pwede pang ibalik ang porsyon ng 300 million pesos na hinihinging confidential fund ng Department of Information and Communications Technology. Umaapela kasi ngayon ng DICT na maibalik ang kanilang CIF dahil sa banta ng cybersecurity attacks sa bansa. Lalo't nitong mga huling buwan ay sunod-sunod ang mga hacking incidents sa mga website at system ng gobyerno. Sinang-ayunan niya ng ilang senador. Minsan, yung gera hindi na sa battlefield, di ba? Hindi na barilan, kundi someone can disable your cyber networks pag nawala yung information, di ba? Tayo as consumers, nagka-transact tayo online. Pag nawala yun, pilay tayo. At napakamahal ang kuwan niya, napakamahal ang pagbili ng mga software o hardware para dyan. At kung bibili ka ngayon, next year, outmoded na yan. Kasi yung mga hacker, mabilis yan mag-upgrade Isusulong din ng Senate contingent na dagdagan ang pondo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Because of the West Philippine Sea issue, we have to beef up, strengthen our naval assets as well. Hindi purposely para tapatan ng China na kinakailangan natin because of the situation. We have to protect our territorial integrities. Ang House contingent naman, balak pagtuunan ng pansin ng pondo sa social services. We want to fight the inflation, yung inflation sa bigas, sa yung mga ayuda, no, social services, para naman baka mamaya madagdagan pa yung problema sa mga gera or sa inflation. Kailangan medyo handa tayo. Target na maratipikan ng Kongreso ang panukalang national budget sa ikalawang linggo ng Disyembre. Saka isusumite ang pinal na kopya para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ganap na maisabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.